old are you? Nakakatawa naman, no? Sa kabila ng, how old are you, no? So, kuminsan po, marami tayong sagot, no? Pero pakisabi niyo sa katabi niyo, kahit di sila nagsabi ko ilang taon sila, pakisabi niyo po, hindi naman halata. So, sabi mga lalaki, sometimes we are, okay kami. Pinagmamalaki namin kung ilang taon kami, di ba? Hindi namin tinatago. Hindi ko lang alam po bakit ang mga babae ay bakit ayaw niyong malaman ng totoo. No? So, bakit ko po naitanong yan? How old are you? How old is El Shaddai? 40 years. No? So, 40 years na pagpapala ng Diyos. 40 years ng katapatan ng Diyos. 40 years ng pagdating ng blessing ng Panginoon sa atin. No? At syempre po, 40 years ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. 40 years of praise and worship. Kung titingnan po natin, ay ang bawat bagay naman ay mayroong simula. Diba? May simula. Ako, pinanganak ako noong 1961. No? 1961. Pero feeling ko naman ay hindi pa naman gano'ng katanda. No? Pero kumisan ay nararamdaman na rin ng mga sakit sa tubo. Hinihingal na. But anyway, so may simula. So kung titingnan natin po, no, yung simula, lahat naman ng simula ay napaka simple lang naman. Ang buhay natin, simple lang naman tayo nagsimula eh. Kung minsan nagiging komplikado lang tayo eh. Di ba? So, una po, 40 years na dumating ang Diyos sa buhay ni Brother Mike at hindi niya ito sinarili. Ibinahagi niya sa iba. Una pong mensahe sa atin, ang bawat biyaya na tinatanggap natin sa buhay natin ay hindi dapat natin sinasarili. Makikita niyo po kung hindi ito ibinahagi, baka naubos na ito, natapos na. Pero hindi. No? Kaya tayo, ang buhay natin, di ba? Ang buhay ni Kristo ay buhay na hindi natatapos sa Kanya. Kung hindi palagi ito ay ihahatid tayo sa Ama. Amen? Kay Yahweh. No? Hindi tayo nang pupuri, nagpapasalamat para nag-i-end sa atin. Hindi po. Palagi ito may ending. Kaya nga patuloy yan. Hanggang sa makasapit tayo sa doon sa pinapangarap natin. Sa ating pong ebanghelyo, nitong nagdaang 3 linggo, ito po ay tungkol saan? Sa pagkain. Na sinasabi ni Kristo, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang kumakain nito, sabi niya, mabubuhay, magpakailanman. So, ang pagkain na tinatanggap natin ay hindi lang natatapos sa lupa. Kung hindi, ang ending nito saan? Makapiling natin ng Diyos. Makapasok tayo sa kaharian ng langit. Kung tatanungin kayo, taas ang kamay ng gustong makarating sa langit. Taas po. Brother, ako nakataas. Magtaas kayo lahat. Pakitingnan nyo nga po yung katabi niya, paakit ba yan? Tignan nyo nga. Paakit kayo. Paakit ba yan? Ano? Diba? Siyempre. Diba? Ang haba na ng, kumbaga, kung bawat taon ay ating hagdanan, 40 years, 40 steps na yan. Napakataas na yan. Diba? Oo, di ba? So,
Kaya yung titingnan natin yung ginagawa natin, mga kapatid, no? Yung pagpupuri natin, pagpapasalamat natin, paglilingkod natin, yung pagbibigay ng panahon, ng oras para sa mga gawain, lahat ng yan, hindi yan natatapos dito sa lupa. Para yung pagtatanim, aanihin mo yan pagdating ng panahon. So dapat, mga kapatid, palagi, 40 years na tayo, pero hindi dapat tayo titigil. Dapat nakatuon ang pansin natin doon sa ending. No? Amen? So kaya nga, tingnan natin yung ending. Kaya tayo, mga OFW tayo, nagtatrabaho tayo. No? Hindi lang natatapos tayo sa pagkita ng, ano yan? Kita ng pera. Hindi tayo natatapos doon. Di ba? Kaya ka nagbahanap buhay. Bakit? Para noon, ay magkaroon ng buhay ang iyong pamilya. Amen? Para may makain ang iyong pamilya. Sabi ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay ng buhay. Kahit po ilang taong kayong magtrabaho, padala kayo ng padala doon. Pagkatapos, wala namang kayong pakialam sa kanila. Maganda lang pakinggan para mabuhay ang anak ko, para may makain sila. Pero kapag wala ka nang pakialam sa kanila, basta nagpadala ka, tapos na, kulang yun. Hindi yun kumpleto. Kasi baka padala ka ng padala, pag uwi mo, wala ka ng asawa. Wala na. Kasi, nagpadala ka, kasi yun na lang ang gusto mo, magpadala na lang. At kung minsan po ang hirap sa buhay nating mga OFWs, no? Diba? Ay sabihin sa asawa, bahala ka na sa mga anak natin. Ha? Magtatrabaho ko sa Macau. Bahala ka na. Sabi naman ni Papa, sige, basta magpapadala ka, bahala na ako. Dahil iniwanan mo na yung mga anak mo doon, akala mo, aalagaan na siya. Kaya hindi mo nahahanapin. Hindi mo na tatawagan. Hindi mo na hanapin yung anak mo. Bakit? Kasi nagtiwala ka na, pinagkatiwala mo na yan sa asawa mo. Ay kung minsan may mga asawa, hindi mo na hanapin yung anak mo. Ay kung minsan nga yung asawa mo, hindi mo rin hahanapin. Hindi mo nga makita kung nasaan ang asawa eh. Paano niya maalagaan ng mga anak niya? No? Tapos kung minsan, ang lungkot, no? Meron tayong mga ugali, mindset ang tawag doon. Na dahil nagtatrabaho tayo sa abroad, marami tayong hirap dito, marami tayong lungkot dito. Hindi ka na pwedeng abalahin. Exempted ka na sa mga konsumisyon sa buhay ng pamilya mo sa Pilipinas. Pag mo na akong bibigyan ng problema. Kaya nga, anong nangyayari? Minsan, sabi ng asawa niya, Ma, padala ka ng 15,000. Eh bakit? Kasi yung anak mo, ilalabas sa ospital. Ha? Ano nangyari? 2 linggo na kasing nilalagnat. Eh hindi maalis-alis yung lagnat, kaya nagdesisyon na ako, dinala ko na sa ospital. Nagalit ka? Ha? Sinigawan mo pa siya? 2 weeks na pala. 2 linggo na, hindi mo na sinasabi sa akin na may sakit na pala yung anak natin. Wow! Grabe ka. 2 weeks, hindi mo kinumusta yung anak mo? Anong klase kang ina? Tapos magagalit ka na hindi mo alam nagkasakit na pala siya? Ikaw pa may ganang magalit? Wow! Hindi tayo exempted, mga kapatid. Hindi dahil OFW ka nagpapadala ka, hindi ka na pwedeng abalahin. Hindi ka na pwedeng mamblema. Sino nagturo niyan? Tinuturo ba sa atin yan? O baka gusto lang natin na maging magaan ang buhay natin. Pag uwi mo sa Pilipinas, magtrabaho ka, ganun masasabihin mo? Huwag mo na akong abalahin. Ako naman nagpapadali.
Brothers and sisters, paano ka magiging tunay na pagkain? Paano? Hindi mo, ang lakas lang ng loob natin, so iniintindi ko sila. 2 weeks? Kasi okay ka na dito sa Macau eh. Hindi ka na dapat abalahin. Hindi ka na pwedeng hanapin. Huwag kang mamakong hahanapin. Huwag kang magtatanong kung sino kasama ko, kung nasaan ako. Dahil OFW ka, hindi ka na pwedeng tanungin ng asawa mo kung nasaan ka at sino kasama mo. Saan ka nakakita mag-asawang hindi pwedeng hanapin ng asawa? Huwag pa mong hahanapin. Pag hinanap mo ako, hindi ako magpapadala. Wow! Ganyan ba ang OFW sa panahon ngayon? Diba? Pagkain. Anong klaseng pagkain? Diba? Tatanong ko kayo. Kapag kumain kayo ng panis, ano mangyayari sa tiyan nyo? Masisira ang tiyan. Magiging panis din. Tama? Kasi panis din. Kaya nga may kasabihan tayo, di ba? Huwag kang magpapakain ng nakaw. Huwag kang magpapakain ng galing sa hindi mabuti kasi yung anak mo magiging hindi mabuti. Kasi kung anong pinapakain mo, magiging ganun sila. Kaya ito si Jesus, 40 years po, nagpapakain sa atin. Binibigay ang buhay niya para magkaroon tayo ng buhay. Kaya tayo lumalakas dahil sa pagkain. Amen? Amen. Kumain ka ng expired na, magkakasakit ka, tama? Kasi expired eh. Kaya dapat yung expired tinatapon eh. Hindi na kinakain. Huwag kang manghinayang doon kasi expired na. Sa totoo lang, ang dami nating pagkain is expired. Tayo nga, kung minsan expired na. Tanongin nyo nga yung katabi nyo. Sige, sumunod kay Father. Tanong sa katabi nyo, kailan mag-i-expire Kailan mag-expire ang galit mo? ang galit mo? Hindi ma-expire. Ang galit. Ay kapag pinakain natin sa mga anak natin, galit tayo. Magiging basagulero yan. Kasi yung kinalakihan niya, espiritu ng galit. Alam niyo po, yung mga bata, sumukat din yung mga babies, kapag ka pinakain nyo sila, binigyan nyo ng pagkain. Talagyan nyo ng pagkain, mga babies. Meron pa yung may tawag, babero ba tawag? Babero. Yun, basta ko, ano ang tawag? Babiro, okay din. Bigyan mo ng pagkain yan. Kakain yan. Pero makikita mo pag kumain yan, may kanin sa buko, may kanin sa ilong, may kanin sa braso, nagkalat. Sa mesa, sa baba, nagkalat. Kasi, hindi pa siya marunong kumain. Di ba? Kaya maraming kalat. Maraming natatapon. Kasi kulang siya ng katalinuhan kung paano kumain. Sometimes, ang buhay natin, kinakailangan maging matalino tayo. Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, mula sa first book of Kings, anong sabi doon? Lumapit kayo. Kayong mga kulang sa kaalaman. Bibigyan kayo ng Panginoon ng wisdom. So, dalawang bagay. Wisdom, no? Knowledge. Kaalaman at katalinuhan. O halimbawa, knowledge. Marunong kayong kumita ng pera. Marunong kayong maghanap buhay. Amen? Amen. Marunong kayong gumawa ng pera. Marunong kayong mag-uwi ng pera sa inyong pamilya. Marunong kayo. Ano? Matalino ba kayong sa paggastos sa pera?
hindi kayo makasagot. Hindi tayo matalino. Ang daming nasasayang para tayong bata, no? Kaya dito dapat dito sa ating samahan, no? Dapat magmamature na tayo. After 40 years, there is a challenge. Pagkasabi nga sa katabi niyo, mag-mature ka na. Mag-mature ka na. Oo, hindi ka na bata. Hindi ka na bata. Amen? Mukha ka lang bata. Mag-mature na tayo, may 40 years na. Dapat, no? Umaangat na. Pati ang pagmamahal mo kay Lord, no? Nagiging kamukha ka na niya. No? Kaya nga, dami nating kinita. Kahit yung mag-asawa, ang dami, may mga pamilya po, ang dami, ang lakas kumita ng nanay at tatay. Padala ng padala. Tinatanggap ng pamilya. Pagkatapos sometimes, anong natira? Wala. Marunong lang humanap ng pera, pero hindi marunong, hindi matalino, hindi wise. No? May mga simpleng bagay. Dalawang bagay, tandaan nyo to ha. Meron tayong tinatawag na needs. Essential needs. Ito yung mga bagay po na hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ito. Ito ang uunahin dapat natin. Especially tayong mga OFW. Yung tinatawag nating essential needs. Ano yun? Pagkain. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala pagkain. Utilities. Kuryente. Tubig. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala niyan. Gas. Di ba? Amen po ba? Amen. Yan ang uunahin mo pag sumweldo ka. Yung makakain. Essential needs ang tawag doon. Pangalawa, meron din naman tinatawag na created needs o equivalent sa tinatawag nating wants. Yung gusto natin. Ito naman mga bagay na pwede kang mabuhay nang wala ito. Kung minsan, kung maglilista tayo ng gastusin sa buhay natin, baka ang dami-daming nandito sa gusto ko. Halimbawa po, ang daming babae dito, sorry sa sasabihin. Pwede kang mabuhay nang hindi ka magpapakulay ng buhok. Yes or no? Yes! Pwede kang mabuhay nang hindi ka magpapariban ng buhok. Yes or no? Yes! Kung titingnan ninyo, maglista kayo, ilang beses kang nagpakulay, ilang beses kang nagpariban, magkano yan? Kaya nga, Brad. Kaya nga, Father. Sa isang taon ha? Parang ganyan lang. Kaya, tingnan mo ha, hindi yan mga essential. Lahat na lang pinakialam mo, pati buhok. Alahas. Pwede ka bang mabuhay ng walang alahas? Pwede. Alam nyo, relo. Bakit kinakailangan mong mamahaling relo? Mamahaling relo, mumurahing relo, Parehas. iisa lang yan, bibigyan ka ng tamang oras niya. Amen. Amen? Amen. Yes po! Opo. Kaya lang, meron kang pagkauhaw sa mamahalin, sa branded, sa may pangalan. Akala mo, pag may pangalan, ang suot mo, ang nakalagay sa katawan mo, magkakaroon ka na rin ng pangalan. Kung minsan may mentality sa atin na dapat kailangan, ayan, sapatos. Tingnan niyo po yung paa niyo, ilan yung paa niyo? Ilan ang sapatos niyo? Ba? Madami. Kung octopus kayo, 8 ang kailangan nyo. Ay, hindi naman eh. Bakit kinakailangan, meron ka na ganitong kulay, gusto mo pa magkaroon ng isang kulay, ibang kulay? Bakit kailangan mo ng maraming sapatos? Hindi mo kinakailangan yan para mabuhay ka. Amen? Oh. Ang tawag dyan, mga
wants. Unahin mo yung needs lang, sigurado ako, hindi ko ulangin ang sinusweldo. Bawasan mo yung mga wants. Amen? May sasabihin ako sa inyo tungkol sa sapatos at tsinelas. Alam niyo po, ito po ay sa point of view ng psychology. Maaaring totoo, maaaring hindi. Depends sa tao. Ang tao kasi meron tayong tinatawag na mindset, yung iniisip natin, mentality natin. Merong nagsabi na ang mga tao daw na palaging nakatsinelas, hindi malayo ang mararating. Pansinin nyo sa barangay ninyo. Kapag nakatsinelas, sasabihin mo ba, uy, nakatsinelas ka, mukhang malayo mararating mo. Hindi. Pag nakatsinelas, dyan lang. Hindi lalayo, tama? Kaya daw, pag napalagi ka nakatsinelas, hindi mo sinasabi, ang mentality mo, pagbaba mo ng bahay, hindi ako lalayo, dito lang. Pero kapag sa barangay mo nakita may kapitbahay mo bagong ligo, nakasapatos, anong sasabihin mo? Oy, pare, mukhang malayo ang mararating mo. Bakit? Bakit? Nakasapatos. Nakasapatos. Kaya palagi kayo magsasapatos. Kasi kung hindi kayo nagsapatos, hindi kayo aabot ng 40 years. At saka yung tsinelas, hindi pang malayuan. Masisira yan, mauupo dyan, hindi yung pang malayuan. Pansinin niyo po ang mga turista dito, ang daming turista dito. Nakatsinelas, nakasapatos. Nakasapatos. Malayo ang nararating galing pa sa ibang bansa, ibang probinsya. Kaya gusto niyong malayo ang marating niyo? Kasabi ko, Father naman, hinusgahan yung mga nakatsinelas. Hindi po, ano lang yun. Pero, di ba it makes sense? It makes sense. Kapag palagi ka nakatsinelas, ibig sabihin niyan, ayaw mong lumayo. Hindi ka makakapunta sa malayo. Nandito ako sa Macau eh. Hanggang dyan ka lang sa tabi-tabi. Eh siyempre, gusto natin makalayo, di ba? Amen? Sometimes, mentality. No? So, si Jesus, sabi niya, bibigyan ko kayo ng buhay. Pero paano ba to? Itong ending natin. Pag kumain tayo, yung kinakain natin, kukuhanin natin yung nutrients doon sa kinakain natin at nagiging bahagi ng buhay natin. Tama? Kaya nga may kasabihan, kung anong kinakain mo, nagiging ganun ka. Pakisabi po, you become what you eat. Oh, sige. Tama ba yung kasabihan na yan? You become what you eat. Subukan niyo pong magkakain ng baboy every day for 5 years. After 5 years, magbumukha kang Baboy! huwag na kayong tumingin sa katabi niyo, baka may masaktan. Kasi kain ka ng kain, magiging ganun ka. Harap eh. Subukan mong wala kang gawin kung hindi magbasa, magpalo sa mga showbiz chismis. Anong aasahan mong ikukwento mo tungkol sa Dismiss ng sa mga showbiz chismis? Alam mo lahat. Minsan magaling tayo dyan. Kung tatanungin ko kayo, sino yung artista na superstar? Nora Honor. Ano? Papanahon na din si Sister Nora nga. Star of all seasons. Vilma Santos. Magkakaano din nga, di ba? Megastar. Sharon. Yun lang namagisnan ko eh. Di ba? Amen. Sino man yung Diamond Star? Maricel. Mariano. Anong ebanghelyo binasa kanina ni brother? Ayun! Artista nakakasagot! Pagkakaikot, hindi na alam. Pero subukan nyo mo ito mga kapatid ha. Okay. Kapag ka, halimbawa, pinasok mo sa isip at sa puso mo ang salita ng Diyos.
Ano ma-expect mo? Anong lalabas sa isip mo at sa bibig mo? Salita ng Diyos. Amen. Di ba? Kasi kung yan ang kakainin mo, yan din ang lalabas sa iyo. Subukan mong mag-isip ka, pera in the morning, pera in the afternoon, pera in the evening. Pagka puro pera iniisip mo, magmumukha kang Pera! gusto niyo bang matawag mo kang gusto niyo tawagin mo kang pera? Kung galing pa kayo, ayaw niyo ng pera. Siyempre, ayaw natin tawagin mo mukha tayong pera. Kasi alam natin, hindi naman pera pinakamahalaga sa buhay. Amen. Kaya masakit yun, masabi sa'yo, mukha kang pera. Tama po ba? Amen. Kaya huwag yung gagawin, mga kapatid, na ang pera ang pinakamahalaga sa buhay. Huwag po. Kaya nga nandiyan si Lord eh. Every day, pwede natin siya tanggapin. Amen. Yung pera, hindi yan ang ending natin. Sige, pakahirap ka para magkaroon ka ng magandang bahay. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, hindi ka doon titira forever. May bahay kang titirhan. Maliit lang. Nauna na nga itong tira ang nanay at tatay mo itong papaalisin mo pa. Ikaw ang pupunta. Kaya huwag masyadong pagandahin ng bahay. Kasi hindi dyan forever. Maghangat ka ng bahay kay Lord sa tahanan ng Diyos. Amen. Huwag ka rin maghangat ng sasakyan na magarang sasakyan, SUV, mamahalin sasakyan. Tandaan mo, sa huling biyahe mo, sa last trip mo, hindi ka dun sasakay. Magre-rent ka rin. Kulay itim, mahaba. May kurtina pa. May sariling driver. Kaya huwag kang mag-ipon na mag-ipon para makabili ng sasakyan kasi kapatid, hindi yan ang sasakyan mo sa last trip mo. Gusto mo pa malaki? Walang gustong sumama sa iyo doon kapag last trip mo na. Wala kang kasama doon, naging isa ka doon. Amen? Amen. Kaya nga, hindi lang pera ang mahalaga sa atin. Salamat sa Diyos, no? Hindi natausto itong ating pastoral center sa dami ninyo. Amen. Diba? Pero after 40 years, salamat sa Diyos, pinakain niya tayo. At alam niyo po ba, mga kapatid, alam niyo yung gutom? Ang pagkain kasi, may kaugnayan sa gutom. Saan mas maraming gutom? Sa palengke o sa mall? Ha? Saan maraming gutom? Sa barangay o dito sa Macau? Barangay. You're wrong. Tama ka. Pag pumunta ka sa palengke, ang bibilin mo lang dyan, pagkain. Yun lang ang gutom mo dyan, pagkain. Pero pag nagpunta ka sa mall, marami kang gutom. Gusto ko ito, bagay ito sa iyo, ito bagay sa anak ko, ito. Ang dami mong gutom. Tama? Amen. Kapag ka pumunta ka sa Tapawan, basta meron kang isang ulam o dalawang ulam, isang kanin, tsaka tubig, tapos ang luto mo, tama? Amen. Pumunta ka sa buffet. Ang dami mong gutom. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Kahit hindi mo kailangan, ginugusto mo lahat. Ang dami mong gutom. Pero pansinin niyo po, ang sinasabi kong gutom, hindi lang pagkain. Sa mga sandaling nagutom kayo, nandun si Kristo. Amen. Nung nagutom ka para magkaroon ng trabaho, nandun si Kristo. Nung nagutom ka, hunger for healing, kailangan mo ng kagalingan sa pamilya mo, pinagaling ni Kristo,
sa bawat tagkagutom natin, nandun si Kristo. Amen. Nung namumblema ka, di mo na alam nga kung paano gagawin. Nagdasal ka, sa gutom mo, na maunawaan ka, mahanap ang solusyon sa problema mo, nandun si Kristo. Amen. Amen? 40 years po. Balikan niyo yung mga gutom ninyo, nandun si Kristo. Pero, ang pagkain binibigay ni Kristo. Yung kinakain natin, nagiging ganun tayo, di ba? Pero yung pagkain binibigay ni Kristo, baliktad. Pag kinain natin siya, tayo ang nagiging pumapasok sa katawan niya. At nagiging kamukha niya tayo. Kaya kapag pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo, yan ang pagkain na magdadala sa iyo na maging katulad ka ni Kristo. Amen. Amen. Amen? Salamat po sa Diyos na naging bahagi ng buhay natin for 40 years. Salamat sa Diyos na sa bawat pagkagutom natin, noon we hunger for community. Andyan ang El Shaddai. Tumugon sa kagutuman natin na may makasama tayo sa buhay. Gusto mo matuto sa pananampalataya, gutom ka sa turo at aral ng Diyos. Binigay sa iyo ang El Shaddai for 40 years. Nandyan siya para pakainin tayo. Huwag niyo po kakalimutan, kapag nagutom kayo, tingnan ninyo, nandun si Kristo. Bakit? Kasi siya ang pagkain na nagbibigay ng buhay. Amen. Amen.